So, for our first batch, please do stand by. June Lalina of Abante, Robert Rigantina of Manila Bulletin, Von Belinari of TV5 Digital, June Narano of Marites University and Hata, and Richard Paglikawan of Lionheart TV. Our first question will be coming from June Lalin of Abante. Yes, yeah, good afternoon. Hi, ang bongga Sir Joel, yeah, Ishias, Siyempre direct. Ang ganda ng trailer, kakapanood na namin. Trailer na ba yun? Teaser pala? Teaser pala. Mamayang 6 p.m. yung trailer, di ba? So, yan, sa ganda ng teaser, na-excite ko kami panoorin ng trailer later. Aabangan namin, tututukan namin, di ba? Pero yan, ngayon pa lang congratulations. Direct, Benedict, parang hindi ka busy, no? Ang bongga. Oo. Sunod-sunod ang pelikula. Sabay-sabay na. Oo, di ba? Parang, tama ba? Ikaw ba yung... hindi, may isang ano. Pero ikaw, meron kang 19, meron kang sa katapusan, di ba? Ano? Ito yung sa 30. Oo, ito ngayon sa 30. Meron kang 19, meron kang 30. Oo. Pero yan, parang punong-puno ng ano, no? Mga horror. Horror din po to, ang April. Horror suspense thriller. May katapat din kayo horror eh. Maganda yun, may competition. Pag may competition, mas maganda yun. Mas gusto mo yung gano'n? Kasi makikita, buhay yung sinihan na pag may competition. Diba? Pero yan, si Sir Joel, teaser pala talagang nagustuhan natin. So kayo po, anong masasabi niyo with Isolated? Hi po, Tita June. Thank you for coming. Magandang hapon po sa lahat. Very, very excited to have Isolated out in cinemas. At tama po yung sinabi ni Direk. We'll have 2 amazing Filipino horror movies out in the cinemas on April 30. Ang sa amin po ang Isolated. This is a thrill that I've never experienced before. Talaga pong na-challenge po ako dito physically, mentally, emotionally. Hindi po talaga ako nanonood ng mga horror films eh. Takot po talaga ako. Ang huling pelikulang pinanood ko po ay Insidious pa. Sobrang matagal na. Kaya, nung pinitch po ito sa akin, natatakot po ako na tanggapin. But I said, it's a nice challenge. It's an honor to be working with Tito Joel, to be working with Direk Ben. Grabe, as in, kakaiba ang experience ko dito. Kahit off-screen, nakakatakot. So sabi mo off-screen, nakakatakot. Ano yung mga pangyayari? Meron pong isang time, kasama ko po yung hairstylist ko, si Maha. Tapos, lumabas po ako para mag-wifi kasi nagsabi po ako magla-lock-in po muna ako. Lock-in ako, pagdating ko doon parang medyo natatakot ako, umuwi-uwi ako. Finally, after a few days, nag-stay na po kami doon. The next morning, kumuha po ako ng wifi din sa may living room. Tumakbo si Ma, sabi niya, Yasi, huwag mo nang paglaruan yung pintuan ng banyo. Naliligo ako. Sabi ko, sa kwarto natin? Wala ako dun sa kwarto namin. May iba pong gumagano nung pintuan namin habang naliligo siya dun. Kaya natakot po akong bumalik. Umuwi naman po ako after. So hindi ka na nag-stay because of that? Ano po? Hindi ka nag-stay na? Hindi na po ako nag-sleepover. So pero ikaw mismo, wala kang na-experience? Wala naman po. Natatakot po talaga ako. Wala pa. Or else, kung may na-experience ka, baka hindi namin mapanood na Isolated sa April 30. Dahil hindi mo na tinapos. Pero, Sir Joel, nakakatuwa. Ibang pelikula naman to. Horror naman. Oo naman. Unang-una, thank you for coming. Maraming salamat po sa inyo. Nagtrabaho kami ni Direk Benedict sa Lolo and the Kid. Tapos, na-excite nga kami dahil it was a commercial and critical success. No? And tapos nasundan nung isa pa, yung samahan ng mga kasalanan. And then this one, parang 3 hits na kami ni Direk. 3 hits na kami and I enjoy working with him. Kasi si Direk kasi ayaw niya ng
makikita mo kaagad, gusto niya may patago, gusto niya it's non-revelatory, hindi kaagad i-reveal, hindi kaagad ipapakita. So, challenge yun para sa amin. It's a horror movie at the same time, hindi mo i-reveal na nakakatakot o nakakaano, let it be a ordinary one. That's where the challenge is. And kami ni Yasi, I've worked with Yasi sa Provinciano. 5 taon tayo noon, ano? Oo, 5 taon. And I like horror films. I was in the first Shake, Rattle, and Roll 1. So, ilang years na yun? 1983. Yung kay Maning Borlasa, yung Ouija board. So, yung iba sa inyo na hindi ka pinanganak noon, panonoorin niyo yun. There are 3, tatlo yun. Tapos I came out in Shake, Rattle, and Roll 4. Tapos marami ng horror. Pero iba to, for the first time, malaki yung role ko rito na like I said, hindi dapat i-reveal, baka paano tayo? Ma-preempt. Kailangan panoorin niyo po. Thank you. Sa sinabi mo, Sir Joel, parang mas lalo kami na-excite for April 30 for Isolated. Yan. Ngayon pala, good luck and congrats na. Pero eto, feeling ko, maraming ma-excite dito kay Jean Kylie. Grabe yung next, nakakaloka. Back to you, Jean Kylie. Thank you very much. Thank you. That was June Lalin of Abante. Alright, and by the way, just in yung 6 p.m. po pala, it's just the teaser. Ayan, yung 6 p.m. yung teaser. Bali, nauna po pala tayong mapanood ng teaser. So, that's fun. And yun ang makaka-excite talaga. Malalaman po natin, biglaan na lang po dadating ang official trailer on social media. So, please stay tuned for that. And once it comes out, please kindly share it to your friends, your family, and all social media platforms. Thank you very much. Alright, moving forward, for our next question, we have Robert Regentina, Manila Bulletin. Hello, magandang hapon po. Direk, good afternoon. And congratulations, parang meron Benedict Nicke Film Festival ngayong month. Direk, so how different is Isolated from other horror films? Parang maging parang it's a challenge sa akin mag-mix ng genre. So ito rin, mixed rin yung genre which is challenging. May horror siya, may suspense, and may thriller. So, ang hirap ikwento, pero makikita niyo sa teaser na doon yung mga elements eh. So it's a mixed genre, pero yun yung challenge eh. Mix yung genre niya, pero pag pinanood mo, fluid siya. So yun yung first of all different. And yung maganda rin sa Viva, kasi ni-recognize yung uniqueness ng story. And yun, pag napanood niyo makikita niyo na, iba nga to ah. Okay, Direk. Second question. Direk, last month, si Direk Joel Lamang nag-express ng concern sa AI, Artificial Intelligence, na soon, baka pwedeng i-wipe out nito ang mga directors, actors, and writers, parang gano'n. Even Steven Spielberg tsaka si Spike Lee, they share the same concern, no? Kayo ba, ano niyo sa AI? Like, do you embrace it, or anong thoughts about Artificial Intelligence? And may ginamit po ba kayong AI dito sa Isolated? Special effects meron, pero AI wala naman. Pero AI kasi it's unavoidable eh. Unavoidable na yan eh. And sa lahat naman sa buhay ng tao, you have to embrace technology. Because film is also a technology. It came from theater, di ba? Dati teatro yan eh. And then invento yung film camera, moving camera, then the sound. So you have to embrace technology eh. And yung technology can only go so far as kung saan dito gustong dali ng tao. So in the end, kailangan pa ng tao magpaandara niya. And actually, I tried eh. Kasi gusto kong makita, in writing, I tried eh. In write namin, sabi ko nga, input mo nga itong may ginawa akong treatment, input mo sa AI. Tingnan natin how it will, scenes, naglagay ako scenes. Tapos sabi ko, sige, paggawa mo nga sa ChatGPT, paggawa mong script, sequence treatment. Nung binabasa namin, maganda yung pagkasulat eh, pero walang puso. So what I had to do is, I had to revise everything. We had to go back to zero. Pero ginagawa na yan kaya nga nakakainis minsan kasi pinapasa sa'yo AI. Tapos makikita mo dito eh, hindi gawa ng tao to eh. Mahalata mo eh. Diba? So yun, so it's
kahit naman yung human touch kailangan pa rin. Maraming salamat. Thank you. That was Robert Riquentina of Manila Bulletin. For our next question, we have Von Belinario of TV5 Digital. Hey po, first question for Yasi. Yasi, syempre yung last yung pinagsamahan ni Sir Joel was ang Provinciano. Paano? Can you share with us kumusta na yung dynamics nyo ngayon dito sa Isolated? How was your working relationship? Ano yung mga mas natutunan mo pa kay Sir Joel working with him? Honestly, I would just like to say I love working with you always, Tito Joel. Talagang blessing po talaga from day one of working with someone like Tito Joel, who's so talented, been in the industry for so long, respected, pero mabait, open book. Kahit ano pong gusto niyong itanong, pwede niyong itanong sa kanya. He's very welcoming with no walls. And for me, parang bilang artista, batang artista pa rin, di ba? Siyempre, ang sarap po ng may mapagtatanungan ka o titingin ako sa kanya, Tito, kamusta po ito? Nakakatawa po kasi kahit matagal na po kami magkasama, yung first sequence po namin dito sa Isolated, sobra pa rin po akong kinabahan. Di ba, Tita? Sobra akong kinakabahan ako. Tito Joel, nasa starstruck pa rin po ako. Eh, tawag ko po sa kanya sa Ang Provinciano, Tay. Eh, dito different dynamic po talaga. Tsaka, grabe po talaga yung script nito. Paikot-ikot, nakakagulat. So, ako, talagang, I'm trying to take him away sa pagiging tatay ko. Pero, yung Joel Torre na superstar, nandyan pa rin. So, ay, bakit ako ng bakit direct? Sorry po. Tapos, after nun, wala. It's very, very relaxed. Relaxed with everybody. Sa totoo lang po. Ang script lang po talaga hindi relax tsaka ako. Kasi, kabado po ako palagi. But, one of the easiest and hardest projects that I've done is Isolated. Because of Tito Joel, ang sasandalan ko palagi, sobrang galing din ako and everyone else. Well, kaabang-abang talaga, Yas. No? Of course, yung second question ko kay Sir Joel. Sir Joel, it's been a while since we saw you doing projects na horror. I think yung last mo was Sunny, but years ago. Kumusta na po kayo ngayon working with this genre? How was it working with this genre compared to nakilala ka namin ito heavy drama, action? Kumusta na po kayo working horror? That's true, no? The last few films I had was a drama kay Lolo and the Kid, may comedy na naman. Pero I tried to stay away from doing horror. But when I saw the script and the challenges ng characters, yun naman ang nagpapaano sa akin nagpapatanggap ng isang project. Nakakita ko yung how intricate it is. Huwag na tayong mag-spoiler alert, no? Hindi tayo pwedeng magbigay. Pero nakita ko yung horror na it's also a psychological horror. Hindi lang siya horror na horror, as in plain horror, but both of them. And I enjoyed working with the cast. Si Yasi, nakita ko kung paano na siya nag-mature. I knew sa from Provinciano, ano na siya, she was a dedicated actress. Pero lalo dito, nakita ko how hardworking she is. Hindi siya kontento na okay na yun. Gusto niya kunin talaga kunin yung eksena, and she worked so hard for it. It's worth watching her reaction to the genre of horror films. And si Direk naman, nakakagulat na sumusulot pala kayo ng ganitong genre, which is surprising, no? Kasi ang maganda kay Direk, iba-ibang klaseng pelikula rin ang ginagawa niya. And at the same time, I welcome that idea na kailangan kaya mong gawin kahit ano pang ibibigay sa'yo, kakayanin mo. Because as an actor, as a professional actor, you should be able to deliver. Thank you. Sir Joey, isingit ko na, speaking of you were able to deliver, comment nyo lang po, lagi kayong trending sa social media, sa mga eksena nito sa teleserye sa Incognito, lalo na pag naghihiligay nun kayo. Quick reaction lang, Sir Joel. Ay, sus.
nagpasalamat ko sa mga Ilonggo. And it's quite, that they're using the Ilonggo accent not as a means of comedy. Hindi siya pangpapatawa. Hindi siya, we're doing drama sequences. Pero pasok siya sa So, I think people should stop looking at Visayan accent or Ilocano accent, Kapampangan accent as a means of comedic effect. Kasi totoo naman na may mga taong ganito, may mga tao taga-probinsya. And we should respect that. And natutuwa lang ako with Maris, because she's not an Ilonggo. Pero she's able to deliver it as a real Ilongga because she's from Davao, that's why. Pero I hope we come up with a movie later on na iba-ibang dialects, they're all in one. Let's say fraternity na iba-ibang klase. So that, we embrace each other's culture, we embrace each other's language, and nagpapakita yun na talaga yun ang Pilipino. If you go to Palawan, for example, I think it's the most complete setup of mga migrant na pupunta ron. Galing sa iba-ibang probinsya, may Mindanao, may Visayas, may from Ilonggo, may from Tagalog. And if you look at that language, nag-evolve siya. And which I think is a perfect example of how Filipino language can evolve. Hindi lang yung tuyo nun, Hindi yung local language nila. Kundi, I even consider it as a language. Hindi lang siya yung probinsya mo. It's a welcome thing. Thank you. Thank you po, and congratulations. Looking forward dito po sa Isolated. Thank you po. Thank you for your questions. That was Von Polinario of TV5 Digital. Up next, we have June Nardo of Marites University and Hataw. I-expect ka, Jojo. Wala, binawalan na ako. Bawal kayo tanong. Joel, direct. Iba, Bobby. Ngayon, comeback mo ba to, Yasi? After a long time, ano ba yung last movie mo, Yasi? Ang last movie ko po ay Video City. Video City po. Tagal na. Matagal na rin po. Before Black Rider pa po yun. Oo, diba? Opo. Yung movie niya ni Ruru pala. So, pangilang horror mo na to. Sabi mo different to because of Joel Torre. Totoo ba? Pangilang horror mo na to, Jazz? First po. This is my first horror movie. Opo. Kaya may takot. Takot po talaga ako. Sa totoo lang po nung binabasa ko po yung script nito. Niyaya ko po yung creative director ko po si Seth. Tapos nandun po kami sa isang public place sa may swimming pool area. Tapos nagbabasa po kami ng script doon. At sa totoo, gumaganyan ako kapag nagbabasa, ay, nandyan na. As in, ganun po. Tapos, ang nakakatawa, may swimming pool scene po na nakakatakot. Sakto po nandun kami sa swimming pool. Pero, ibig ko pong sabihin is nung binabasa ko po yung script, talagang parang pumasok po ako ng buong-buo right away sa interest ko po sa storya. Okay. Kaya parang kahit takot po ako gumawa ng isang horror film, naramdaman ko na it would be challenging as an actor. Unang-una po, challenging as a person, as myself po. And pangatlo, worth the effort, tsaka fear, and all of the emotions na mararamdaman. Kasi po, ang ganda-ganda po talaga ng pagkakasulat ni Derek. And, ang ganda rin po ng cast. Alam niyo po yun. Parang bakit ko i-waste yung opportunity na ito. Okay, thank you. Si Jo, ay baka mapagtanong ko ng ibang galit yung host. Si Joel na lang. Joel, ikaw meron ka bang demands pag tinukuha ka sa movie or what? Were you the same Joel before nung bago ka? Or Joel Torre ka na ngayon?
Joel Torre yun. Nagsimula ako dun sa teatro. No? Ang teatro may ibang disiplina, hindi sa pelikula. Walang start sa teatro. Yes. So, I consider myself as an actor. Ang demand ko lang, siguro, is I have to talk to my director and the writer. Kasi sila, vision nila yung pelikula. Gusto kong malaman kung anong vision nila para sa project. Yun lang. And I don't give problems on set. I deliver. Oo, parang maging professional tayo at gusto ko rin matutunan ng mga bata na ang artista is ensemble yun eh. Collaboration to. Walang naiibabaw dito. So I just set an example as myself. And wala naman akong demand direct, ano? Kahit sa Nakapata mo naman yung magaling ka naman. Parehas lang ako nung araw. Siguro tumanda lang na tayo, pero yung nakuha ko lang na respect. Yun na ang nagustuhan ko na through the years, you build up somehow sa trabaho ko. May nakuha kang respeto. Which is, hindi ko naman dinimando, hindi ko naman ano. Pero nakakatuwa lang na people look at you. So you have to set something of a guide as an example na kailangan ganito rin ang attitude mo sa trabaho. Yun lang. Hindi, ito pa. So, sabi mo nakagawa ka na ilang horror movies. So, compared to those movies and the this isolated, may kaibahan ba? Anong pagkakaiba na para bang outgrow mo na ba yung dating mga pelikula mo as compared this? Mas malaki lang ang papel ko rito siguro. That's it. Nabasa ko sa screen. Ito lang niyasi yung usually you're this and that, pero this one, malaki yung partisipasyon ng karakter ko dahil ayoko naman mag-spoiler ulit tayo, pero panoorin nyo na lang para makita nyo. Pero it was such a challenge also because I'm playing 2-3 different characters in this sa pelikula na to. Yun lang. Good luck. And then si Direk naman. So Direk, how do you find these two first time nila in a film na ikaw pa nag-direct? How do you find them? Yun, storytelling sa movie mo after seeing of course the Rushes. For a film like this, ang hirap pag hindi magaling. Actually, sana makita ng critics tsaka ng award-giving bodies kasi they're both pwedeng best actor, best actress. Walang biro, ang hirap ng acting nito yung kay Tito Joel, yung kay Yasi. And when we were watching yung Rushes, yung nag-edit na, makikita mo si Yasi, kinere niya yung pelikula from start to finish Tapos si Tito Joel naman, yung sophistication nakita mo. So, mahirap. Ang hirap, pag pinapanood mo parang napapagod na kami kay Yasi. Parang, hirap na ginagawa ni Yasi. Ang hirap at sabi nga sa editor, ang galing nila direct. Ang galing ni Yasi. Kasi ang hirap magdala ng horror. Nakakaubos ng energy and it's physically exhausting. Ano pa rin yung ganda niya kahit horror? Ayun pa, di ba? Ang hirap i-maintain ng ganda at saka nung kasexy siya habang nag-horror ka. Diba? Tamo Yasi, maganda ka pala sabi nila Maganda pala, bakit mo ba? Sisiraan ka na kasi nila. Bakit? Ganda kaya? Hindi makikita niyo. Yes. Siyempre, di ba, acting tsaka yung ganda. Paano mo pinakawalan yung direct? Pwede ba yung maganda kang ma-acting na tatakot? Pero totoo yun. Tama kayo, Kuya Jun. Tawag dito, pag tinignan nyo lahat ng horror leading ladies, they keep the sexiness at saka beauty. Yes. Diba? Lahat yan, maski sa foreign magaganda sila Kasi yun yung attraction ng horror yung yung sex appeal. Yes. Tapos ang tatakot. So yun, na-maintain mo ba yung ganda at sexiness ni Yasi dito sa isang horror movie? Oo naman, kita-kita. Hindi nga namin actually,
iniwasan namin ng konti kasi baka maka-distract. Doon sa acting at saka doon sa kwento. Kasi ang sexy ni Yasi ngayon, namulat niya ako. Siyempre, Diyos ko, madalas sa Bicol yan. Alam niyo po, Tito Jun, ako na po nagluluto ng halos lahat ng pagkain kaya po sobrang healthy ko na talaga. Gano'n. So, anong reaction mo sinabi ni Direk na yun, kailangan ma-maintain, kasi takot ka sa eksena, ano pa rin yung sexiness, yung ganda mo. Hindi ko nga po naiisip po yung Tito Jun, sa totoo lang po. Thank you, Direk. Nakakahiya kapag sinasabi yun. But, wala kasi ako, hindi naman po ako doon nakafocus Ako, pinaghandaan ko po talaga yung role, pinaghandaan ko po yung character, pinaghandaan ko po yung journey po niya. At yun lang din po talaga yung focus ko, yun lang yung iniisip ko. So, direct thank you po kung may ganun po ba. Ano yung sinabi mong kinakain, ikaw nagluluto, ikaw nag-aantay, yung baby by that, ikaw ba? Ako, kaya sobrang iba na po talaga yung healthy living, healthy life. Kaya talagang I also prepared for this character's look. And syempre, lahat close up, lahat ganyan. Kaya you have to be fit, you have to be physically ready sa lahat po ng mga takbuhan, sa lahat ng mga basta marami po mga physical na nangyayari po dito Kaya hindi pwedeng hindi po ako handa. Opo. Hindi ka kumakain ng bacon. Spicy, mahilig po ako niyan. Good. Kaya pala very spicy ang dating mo. Thank you po. Thank you. Good luck. Thank you very much. That was June Nardo of Marites University and Hata. Up next, we have Richard Paglicaon of Lionheart TV. Hello po. Congratulations for the isolated. Direct Benedict, pansin ko lang yung mga previous projects mo, puro mga romance. And first ba tong horror? Actually, ML. ML was thriller, suspense, horror yun. Pero sa TV, madami akong ginawang as a head writer na sa director. Marami akong ginawa sa... Actually, nung nag-start ako, mahilig ako sa horror kasi mahilig kami manood ng nanay ko ng horror. So, as a director, ang sarap Ang sarap ng horror. Ang sarap ng hirap. Actually, nung ginawa ko yung ML, sabi ko, ayaw ko nang gawin ulit ito. Kasi ang hirap. Ang hirap yung technical aspect as a director. Yung, dapat exact. Yung timing, yung shots, ang dami. Ang hirap Pero, it's also challenging pag pinanood mo. At saka, nakakatuwa. Kasi, from, yung the following films, yung Lolo, parang, very simple lang yun Tapos before that, yung comedy na ginawa namin, makulit naman, diba? Tapos yung horror, bawat genre, ibang diskarte. Ibang shots, ibang lente na ginagamit mo, ibang movement. So, yun, it's challenging at the same time. Pag napapanood mo na, katulad nito, parang wow, maganda, sarap. Kaya sa storyteller, masaya siyang gawin. Dito direct sa Isolated, ano yung pinakamatagal yung ginawa, pinakamahirap for you? Ang hirap kasi pag yung mga technical aspect, actually lahat mahirap Ang hirap kasi yung eksakto yung framing mo, yung movement, so coordinated, yung artista, yung cameraman, pati audio Kasi gumagalaw, so tumatakbo, actually, halos lahat mahirap. Kaya pag makita nyo, yun yung yung pinakasimple. Pag pinanood nyo, simple lang pero ang hirap gawin. Yun yung horror Ang simple panoorin, pero ang hirap gawin. So, yun. Ang challenging yung may yung mga, hindi ko pwede sabihin pero maraming challenging. Kasi i-coordinate ko lahat acting, camera movement, basta lahat. Pero exciting siya. Makikita nyo pag napanood mo. Ito na lang, without spoiling yun sa movie, Yasi and Sir Joel, ano yung pinakamahirap na ginawa niyo dito and pinakamatagal? Yun yung na-shoot. Matagal po lahat. Specific scene ba? Siguro towards the ending, dun po talagang bubugan po talaga kami doon.
sa oras, sa physical activity, sa emotions. Parang kalahati po ng pelikula, ganyan po kataas eh. Kaya yung last few days, last 4 days, yun. Yun po ba yun? Yun yata po, yung dire-diretso talaga. Meron po kaming nalabas na isang picture, I think yun ang pwedeng sabihin. May eksena po doon na nakatali po ako sa table. Pagod na pagod din po talaga ako nun. Nung tinatali po nila ako, tulog na ako eh. Nakatulog na siya. Nakatulog na po ako. Nakatulog ka siya sa Tapos, yun, ganun kataas yung stress level, kaya talagang bumagsak yung katawan ko. Sakto, nung take na, pagising pa lang ako. Sir Joel, palagay ko yung revelation, hindi nga natin kailangan i-spoil. Pero ang revelation, parang 3-4 na pages yung, it's very physically demanding for both of us. Lupay-pay kami, tapos si Direk, mahilig siyang kunan yung para spontaneous, tuhog, mahabang eksena, tapos ituloy yun. Tapos kailangan parehas yung, pag nag-cut siya, yung karugtong nun, ganun din yung emotion mo, hanggang sa practically for the whole morning, yun lang ang kinuna namin hanggang na mag-lunch na, para may tuwid lang namin yung thread na yun. Napakahirap pero napaka-rewarding because we felt good after that. It's usually yung reward will come after your hard work. Hard work really pays off. At saka yun lang naman ang sa amin. Makita namin, okay yun pwede ka nang matulog ka mahimbing, pwede ka umuwi ng masaya kasi you delivered what you were supposed to deliver. Thank you po. Congratulations, Direk. Yasin, Sir Joel. Hi, Chart. Thank you for your questions. That was Richard Paglicaon of Lionheart TV. For our next batch, please do stand by. Nurse Alma of GMA Entertainment, Natalie Tomada of Philippine Star, Mark Magadia of Maganda Ba Movie, Misana Pingol of Abante and Pika Pika, and Erwin Ogawa of Anong Ganap. Our next question will be coming from Nurse Alma of GMA Entertainment. Hello, good afternoon. For Direk po muna. Direk, alam naman natin mga Pinoy mahilig sa mga ganitong klaseng pelikula. So, ano po yung kakaiba rito na dapat abangan ng mga Pinoy? Na hindi pa nakikita siguro sa mga ibang horror. Concept-wise, I think, bago to. Parang hindi pa napapanood. Kasi ngayon yan, because of the mixed genre. Actually, nung ginagawa namin, tinatanong namin parang, ano ba? Tumawid ba? Kasi yun pag nag-mix ka ng genre, yun gusto malaman kasi nung nag-edit kami. Tapos, usually I test may ilang taong nanonood. Sabi ko, ano ba, fluid ba? Ano pinapanood? Parang isang pelikula siya. Sabi nila, tumatawid, which is surprising. Tapos ang ganda kasi when you're watching a horror movie, dapat roller coaster yung emotions, di ba? Roller coaster yung emotions. So, nung pinapanood mo, ganun niya. May horror, may comedy, may suspense, may mapapatayo ka sa upuan mo Kasi sa yung nag-preview kami, gumagano Tapos yung iba naman, gumaganyan. So, nakakatakot niya kami, baka ma-ex kami ng MTRCB. So, yun, exciting siya. And I think, nangihingi yung the audience is asking for, di ba sabi nga, may study na the audience is there, they're just waiting for something to watch na worth their money and their time. I think this is worth your money and time. Kasi makikita nyo, sa acting pa lang, sulit na sulit niya. Sabi ko, pwedeng i-nominate si Tito at saka si Yasin ng Best Actor, Best Actress dito sa nomination. Tsaka if you know how to read the film, makikita nyo na malalim siya, may iba siya gusto sabihin. Okay, for Sir Joel, ano po pakiramdam ng parang maging isang Joel Torre? Like, sabi nga po ni Yasi, ang tingin niya sa inyo parang superstar pa rin. And marami po mga younger artists na talagang tumikingala sa inyo. They admire you for your talent. The feeling is mutual.
tinagal ng career ko, no? Alam nyo, at 7 years old, I was already acting. So now I'm turning 64. So in a span of 56 years, my body of work is nasa acting. Half of my life, or a lifetime na, nasa acting. And every year, tuloy-tuloy yun hanggang ngayon. Ang nagustuhan ko lang, I still enjoy it. I still have fun doing it. This is my career na I chose. So, dapat enjoyin mo. Hindi ito trabaho. It's part of my life already. Ayun, nasa gitna kami ng gabi na nagtatrabaho ka, na pagod ka. I still sit down and say, thank you, Lord. And here at the best office, wala ako sa opisina sa Makati, pero nandito ako in my office. So I hope yung mga bata na nakikita nila yung fulfillment, yung enjoy, and of course, the hard work that pays off. Yun lang naman ang gusto ko eh. Love your job. According kay Tito Vic Silayan, doon nagtrabaho kami sa Karnal, which was 1984. Lagi niya ako tinatawag, Jowa, come here. You know, Iho, you should love your job, and your job will love you back. So, natandaan ko yun, tinatandaan ko lagi yun, na hanggang ngayon, I love doing what I'm doing, and I don't think I will retire from this. Pero maliban na lang kung, you know, physically you cannot do it anymore. But I hope it translates to the young generation na, mahalin yung trabaho nyo. Trabaho nyo, mahalin kayo ng trabaho nyo. Thank you. Thank you. And lastly for Yasi first horror, no? Paano siya ikukumpara sa mga ibang genre na nagawa mo? Mas okay ba to? Or uulitin mo ba? Sa totoo lang po, nung una, sabi ko, okay, first and last. Kasi gagawin ko lang talaga to challenge myself. Pero baka hindi ko na po talaga ulitin. Nag-shower po ako, isa lang po yung mata. Ayoko po nun yung naghuhugas ng mukha. Pagtingin mo sa salamin, may nasa likod mo. Naku, umuwi akong ganyan. So sabi ko, baka hindi ko na po siya ulitin. Pero sa totoo lang po, parang kahit nahirapan po ako, nagkakaroon po ako ng mga dreams after. In a way, feeling ko tumapang din ako bilang matatakotin na baby girl. Kaya nag-enjoy po talaga ako at baka ulitin ko po ulit. Sobra po talaga ako nag-enjoy. It's such a different challenge sa rom-com. Tsaka feeling ko rin po ako bilang actress, this character is very, very different from anything I've ever done before. Yun. Kaya grateful po ako. Okay, follow-up na naman sabi mo yun na natatakot ka even after shooting. Paano mo siya na-overcome? Paano mo pinagpag yung paano ba? Nagpahinga po talaga. Nag-detox po talaga. Mahilig po ako dun sa parang center yourself, tapos parang relax, as in sobrang retreat. Retreat, mga 5-6 days yun, na retreat na parang come back to who I am, tanggal na po yung character, tanggal na po yung lugar sa isip ko. Tsaka yung mga elements, uwi po muna sa council. Yung mga elements po na nakikita po dito sa pelikula, ang dami po mga iba't ibang klase na nasa-stuck po sa isip ko. So lahat yun kailangan ko po nang ilad ko. Thank you for your questions. That was Nurse Ama of GMA Entertainment. Up next, we have Nathalie Tomada, Philippine Star. Hello, good afternoon. Nice. Hi, Yasi and Direk. Siyempre, si Direk, back-to-back kayo, Direk, ng films. May nalabas, di ba? Sunod, congrats for that. But I wonder lang, speaking of back-to-back time working with Sir Joel Torre. And I wonder what keeps you working with him? What you love about working with Sir Joel? Yun naman napaka-obvious. Tawag dito, yung professionalism. At saka it's always a pleasure kasi pag binigyan mo ng character si Tito Joel,
aaralin niya, and he's very, very collaborative. Tatanong niya, nakakatuwa nga kasi sa status ni Tito Joel, magtatanong pa yan, okay ba? Tatanong niya, okay ba? Kasi okay na, gano'n. So, yun, it's a pleasure to work with dito, good or great actors na committed dun sa ginagawa nila. Which I saw rin kay Yasi when we're doing this. Nung nakikita mo, okay hinibigay ni Yasi. Na hindi namin matatapos to if may actors, dito hindi sila ganun ka-committed tsaka ganun kagaling. And it goes with the supporting cast. May supporting cast kami dito. It was fun kasi, wow, ang galing rin nila. The other cast, ang galing nila. Pero especially the two. So it's nice to work with, ang sarap mag-repeat Meron pa kami ni Tito Joel, ewan ko kung matutuloy. Pero, kami kasi meron pa rin kami mga pinaplano. So it's nice to work with good actors and professional actors. So parang news mo na, in a way, Oo kasi diba, parang yan ang Robert De Niro ng ng Pilipinas Sana ako si Martin Scorsese pero hindi Pero yun yung Robert De Niro ng Pinas So syempre sarap pa naman gano'n. So if I may ask lang direct, may films, ito ba na film na isip mo na siya kagad yun? Actually sinabi sa akin sabi nila gusto nila yung Isolated. Sabi actually si Boss Bal, tumawag sa akin, direct gawin natin ito, ha? December yun. Sabi ko, December na Sabi ko, tapos may shoot pa ako ng January. Sige, piniprint ko tsaka isulat. Dapat out of the country to Tapos sabi nila, sino pwede? Sabi ko, pwede si Tito Joel. Okay. Kasi Yasi. Okay, good. Sabi ko, ganda ng cast. Game, gawin na natin. Kaya napaka-game ako kasi ang ganda ng cast. Kasi nakakatakot ang bilis So, yun. Nakaka-encourage yung cast. So, sinabi nga na si Tito Joel tsaka si Yasi, pwede. Okay, last two questions lang direct. Yung film po, clarify ko lang, kayo rin po ba yung nagsulat? I have two co-writers. Okay. And then, pero concept ko rin. So anong naging inspiration mo dito? And also, can you give us an idea, ano ba siya, anong setting niya? Probinsya ba? Ang inspiration ko dito is, yun nga, tama. After ML, puro rom-com. Kasi yun yung demand ng ibig. Tsaka nag-rom-com naman talaga ako. Naumay na ako. Parang gusto ko naman gumawa ng horror ulit. Tapos ganda yata Kasi challenge yung halos the whole film, dalawa lang yung characters mo. Sabi ko, sige nga, gagawa ako ng horror. Tapos, napunta ako sa Canada. Tapos nakita ko, ang ganda ng mga place doon na isolated. Pag pinuntahan mo na puro snow. So sabi ko, bakit di ka gumawa ng gano'n? Tapos, The Shining, di ba, yung tawag dito. Kasi yung mga Stephen King, fan ako ni Stephen King Yung bata pa ako nila kay Stephen King. So ang ganda ng mga ganun na tawag dito, na kwento. Tapos yung good actors na. Tapos ang kwento nito parang isang isolated na resort na abandoned na. Thank you so much. Thank you. Thank you. That was Natalie Tomado, Philippine star. Up next, we have Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Hi guys. Here. Question ko muna is kay Direk. Kasi we've seen your works from rom-com, tapos medyo gravity, ganyan. But you have this, yung film nga na NL, which is so different from your other films. But at the same time, effective, super effective actually in NL when it comes to making a thriller movie that's also politically sound na pelikula. So because of that, parang I'm looking forward to see the Isolated. Kasi ibang-iba. So yung question ko is, ano yung direct yung advantage and disadvantage if you have different genre within your filmography? And paano ka parang tumatalon sa isang genre to another na sobrang magkaiba? Ano yung mga processes na ginagawa? Ever since kasi, maski sa libro, may kang magbasa ng libro Usually, 4, 3, 5 libro binabasa ko. Iba yung sa banyo, iba yung sa sala, iba yung sa tabi ng kama.
dito, yun, marami iba-ibang genre din. I started with Dog Mandino, Stephen King, tapos yung mga Reader's Digest, yung mga short story, ganyan. Tapos yung mga Good for the Soul, dito, Gabriel Garcia Marquez, Isabel Allende. So iba-ibang genre rin yung gusto ko eh. And as a storyteller, it's a challenge for me. Tapos makikita mo I learned early on sa ibang writer, di ba pag nagbasa ka, iba yung approach eh. If you read Haruki Murakami, iba yung approach niya, weird. From Gabriel Garcia Marquez. Weird sila parehas, pero magkaiba. Tapos, yun. So when you read them, iba eh. So pag ikaw rin, pag nagsulat ka, ang sarap. Kasi minsan nauumay ka na lang, puro na rom-com. Diba? So magsusulat naman ako iba. So yun, parang patanggal umay sa akin yun eh. Tapos yun niya, as a storyteller, as a director, it's also challenging how to execute each ng iba. Iba ang sulat ng writing ng, bawat isang genre, iba yung sulat ng writing eh. So, as a director din, bawat genre, iba rin ang treatment. So, it's exciting for me kasi hindi ka rin nalalak. At the same time, yun, ang daming, diba, I think I'm a storyteller at heart eh. Maski hindi na ako nag-direct o nagsusulat ganito, may hindi ako magkwento. Minsan yan, nagkikwento lang ako sa mga barkada ko eh. Actually, ito, yung mga ito, minsan sa kwentuhan lang, tsaka sa experience mo na kukuha. So, yun, ito rin, yung may social-political aspect nito, kaya sinabi ko sana mapansin ng mga critics, ng mga award, so that the actors can be rewarded and if ever. Oo nga. Tsaka just to follow up direct, parang lagi mo na-mention si Stephen King sa mga parang inspiration mo. Kasi parang gano'n din siya, may dalawang rin siya lagi. Dalawang genre din siya lagi. Oo, si Stephen King, may mga horror, suspense siya. Tapos meron siyang drama, kanya ang tag dito, yung jail movie. Social Redemption, diba? So you'll be surprised kaya early on. And when you read, yung hindi lang merong mga heartwarming stories si Stephen King. May book siya ng puro short stories na heartwarming. Okay, sige. Yung second question ko sa actors naman natin. Kasi this is stories about parang naghihinala yung tao sa true colors ng isang tao, di ba? Nung supposedly she'll be taking care of. Yun yung nasa press release lang na binigay sa akin. So, hindi naman siguro spoiler. So, question ko lang kay Miss Yasi and Sir Joel, may ganun ba kayo? Malakas ba yung parang radar ninyo sa mga tao when it comes to parang nararamdaman nyo na agad yung nakikilala nyo na agad yung sa tao on their first impression pa lang? And gano'ng kahalaga ito sa industry ninyo kung may ganun kayo? Yung tanong mo regarding character, yeah. Well, my character is may amnesia siya, may dementia, may Alzheimer's, so he's really, walang-wala siya sa pero towards the second part, it's a different story. Marami ng kababalagan nangyayari. But going back to your question, dumay, well, meron. You sometimes trust your gut feelings, your instincts, pero don't rely on it as a basis for reading somebody because may iba pa rin yung perception mo lang yun eh. Lahat tayo may mga perception towards another person. But in reality, meron somebody na ibang character niya pala. So, I don't really, the word is be judgmental. Ayoko lang maging judgmental. I take it as yun lang muna. And then later on, I give it time para makilala ko yung person. And then maybe I can more or less weigh kung anong klaseng tao siya. I agree. Regarding po sa character, kay Rose, sobrang hardworking ni Rose, sobrang dedicated niya sa pamilya niya. She does everything talaga. Ang hirap ng buhay maging isang public nurse. Kung pala talaga. Parang walang-wala na sila kahit yung matulugan. And ito ang isang opportunity na dumating sa kanya, di ba? Parang
nandito ka sa isang malayo nga lang na lugar, di ba? Isolated nga lang yung place, isolated lang kayo nitong isang older guy na alagaan mo. Pero, again, wala rin judgment galing kay Rose kasi siya, may tangal siya, nagtatrabaho lang siya na maayos, di ba, para sa pamilya niya. Ako naman po, bilang person, I think nararamdaman ko lang din po talaga kapag yung sobrang pure yung energy, di ba, na binibigay sa'yo. Kasi feeling ko, naniniwala po ako dun sa mga universe, lahat ng mga energies, and I feel like it just comes back, comes around. Pero, tama rin po yung sinabi ni Tito Joel, kasi ako, ngayon, alam ko rin talaga that you cannot judge someone right away. Kasi, malay mo, this person that you see is having one of the worst days of their life. Diba? Kaya pala siya nagkakaproblema dito sa grocery store. Kaya parang, it's nice to sit down with your thoughts and your opinions first. Tapos, saka mo kilalanan, saka natin malalaman kung pagbibigyan mo ng pagkakataon, kung gusto mo, di ba? Parang, there's the freedom din naman in that. Yeah. I think that's what makes the Isolated exciting kasi hindi natin alam bilang manonood kung kailan magtitiwala or kung kailan magiging judgmental si Rose towards Peter. Yun yung aabangan siguro ng manonood. Salamat. Thank you. That was Mark Magadia of Maganda Ba Movie. For our next question, we have Ana Pingal of Abate and Tito Tita. Hi, good afternoon. Sa inyong tatlo po, ano, yung sa poster niyo po kasi nakalagay, evil is better left alone. Naniniwala ba kayo doon or should evil be confronted para matigil na siya? Or left alone? Ako, iwasan mo na, baka matukso ka eh. Kasi yung evil, di ba? Sabi ka, it's either, kung hindi mo iwasan yan, kakainin ka dyan. Kung hindi kakainin, masasapian ka, o kaya tutuksoin ka. So kung prevention is better than cure. Really agree. Lalo na kung alam mo ng evil. Ako po, parang iwasan mo na lang. Nakakatakot nga. Kung meron bang evil or anything sa buhay mo, mas mabuti pang huwag mo nang pansinin, huwag mo ignore, humiwalay ka na dun sa ano, it's not worth your time and your effort. So, may tao talagang evil. If you look at it, may tao talagang there's something inside na better na iwasan mo na lang. Okay, thank you. Okay, sir, kay Direk. Direk, can you give us ng konting parang patikin kung anong klaseng horror siya? Creature ba? Duguan ba to? Saan, anong parang medyo pangilipina? Actually, ghost. Tapos, kasi sa umpisa pa lang, nung basta kami nanonood, nagulat kami. Nung nanonood kami sa editing, cut pa lang yun. Nagulat kami, pati ako nagulat, yung pala yun. Hindi mo nakikita. Yung pinapanood mo, parang anong sinushoot mo, kasi nagmamadali ka, okay ka, next. Kasi nagmamadali ka. Nung pinapanood, pangatlong panood na nga namin, nagugulat pa kami. Sabi ko, effective pala eh. Kasi minsan sa ano, pag all the elements are together, nakakagulat siya. Tapos, nakakatuwa na, uy, gawa natin yun ah, nakakatakot ah. Tapos, kasi yun, nakakatuwa. Basta ghost siya. Tapos, basta it's very creepy. Basta hanggang sa ending makikita nyo, lahat ng pinlanta, makikita nyo yung ano. And it's a very clever, thanks to my co-writer, it's a very clever script. And makikita nyo kung bakit. And last na lang, kay Sir Robert De Niro ba? Sir, kung body of work lang pag-uusapan, syempre wala nang ano doon, kung bawo na kaming lahat doon. Pero meron pa bang role na parang tawag dito, dinidream mo pang magawa? Meron pa bang hindi ka nagagawa? Marami pa, pwede pa. Kung ako nga si Robert De Niro, meron Tribeca Grill siya. Ako may JT's Grill lang. Pero I would love to do an angel role, a saintly role, an angel role. Kasi for every role na na-invite mo na
for sure, there are stories about angels. Pero may mga realistic angels na nangyayari. And aside from that, marami yung sa angel, maraming pwede kapuntahan yun. And be it a saintly person, be it kasi ang dami na nagawa mo, bakit hindi mo gawin ito? That would be very, very interesting. And of course, marami pa na we are all capable of millions of emotions. We are just showing a few of them. But then, may limit din minsan. Na kung sabi nga ni Marlon Brando, we only have 7 faces in this. So, kailangan huwag masyadong maraming gawin. Pero ako, believer ako na kahit ano, pwede mong gawin. Thank you. So, from evil to angel. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you very much. That was Ms. Ana Pingol of Abante and Pika Pika. And for our last set of questions, we have Erwin Ogawa of Anong Ganap. Hi po, good luck sa new movie. Hey, Sir Joel, Erwin pa, from Anong Ganap. Okay. Sir Joel, aside from being a very good actor, may tumatawag din sa yung Direct Joel, di ba? So, konting kwento po yung mga past directorial jobs yung may plano po kayo mag-direct ulit? I used to direct TV, no? Ang mapapaalala mo kaya, Mother Studio Presents, The Regal, mga ganito. Mostly with Mother Lily and a lot of it with ABS-CBN. Huminto lang ako dahil na meron akong trabaho and the next day nag-artista ako. Tapos na-burnout ako. Na-burnout ako sa TV. Pero secretly, may gusto pa akong gawin. Meron akong mga 2-3 pelikula na kung sakana, kung wala na akong talagang gawin, I want to direct my own little films. And may, mga bucket list pa na sana magawa ko bago ako mag-retire sa industriya. I-manifest na yan. Okay. Direct Joel. Okay. And beautiful Miss Yasi Pressman. Aside from acting, marami nakakami sa iyong dancing prowess, di ba? Makikita ko pa ba namin sa mga variety shows na ipag-showdown, di ba? Makikita na lahat yan, di ba? Actually po, sobrang na-miss ko rin po talaga yung tablado. And nasa asa po ako next Sunday. Yes. Sana po abangan po ninyo sa April 13. Mag-opening po kami. Sobrang excited din po ako for that. Maraming mag-aabang yan for sure. Okay? Good luck sa movie! Thank you very much. That was Erwin Ogawa of Anong Ganap, and that concludes our Q&A. Congratulations and thank you so much for all your questions. And this time, let's hear a few words from our stars and director. If you want to invite them on to thank all our friends. First of all, thank you sa pagpunta and sa patuloy na pagsuporta. Tito, yung buhay po natin yung pelikulang Pilipino, lalo na sa sinihan. Salamat po. Yes po, muling maraming salamat po. Thank you sa inyo pong lahat for coming here, having lunch with us, and helping us tell the story po about Isolated and sa April 30 po. Sana makita po namin kayo sa premiere. Salamat. Maraming salamat po sa pagpunta nyo. Alam nyo, nakakamiss yung may theatrical release. Nakaka-nervyos, para sa amin, pero sana matulungan niyo po kami para may bahagi natin sa mga tao na hikap sa good movie na dapat natin tangkilikin. Sana po magkita-kita tayo sa theater, sa mga sinihan, and thank you very much. Thank you. And of course, we have our viewers live on Facebook. So,